pinakamalawak at pinakamalakas sa sports newscast sa buong Pilipinas. Kami po ang Teledaryo Sports. And as promised, ngayong hapon, pupustahin natin itong Lyceum Lady Pirates. Bakit nga ba parang medyo kinakapos ata? Ang makakasagot niya ng assistant coach sila, si Coach Benjamin Mape. Magandang hapon po, Coach Benjamin. Good afternoon, Sam. Good afternoon, everybody. Talaga si Coach, ha? Coach, ano bang parang medyo nangyayari sa Lyceum? Kasi nung first conference, nung fourth season, napakalakas. Talaga nga, pasok agad sa top 2. Sa ngayon, medyo nag-a-adjust ang team namin. Kasi as of kung titingnan nyo, yung first season namin last year, medyo tatlo doon ang bago sa ngayon, sa per 6. So we have to cope up. At isa pa, medyo yung isang key player namin, hindi pa nakakapag-ensayo ng mabuti, si Sherilyn Carillo. So we have to get things up para may ayos sa mga bata, mailaban na even though na wala ang lalaban. Sir, bakit nga ba nawawala itong si Sherilyn Carillo? Missing in action ata siya ngayon. Hindi, actually si She kasi may work na siya ngayon. So we just have buy time from her para makapag-practice. So hindi naman namin lalaban yung bata ng hindi shape. So we don't want any injuries for her. So, piniprepare pa namin yung bata, saka pati double round robin naman ng liga. So, this game, yung medyo babawi na kami kasi na-prepare ko ng maganda yung mga bata, na-prepare namin ni Coach Emil, at gusto na ng mga bata. Saka pati nakita nila kung anong pwede nilang dapat gawin at dapat iayos para maibigay ng mas maganda ang panalo. Sir, ito bang si Sherilyn babalik pa? May chance bang makikita din namin ulit si Sherilyn Carillo? Meron. Siguro yung second round or bago matapos tong first round ng elimination, makakalaro na siya. Ayaw lang namin gamitin yung bata ng hindi ensayado. But sir, in her absence, meron tayong mga players naman na nag-fill in for her. Sino-sino po ba itong mga ito? That's it. Andyan yung isa naming player, Artates, which is yung before, namin yan, pang bench lang siya. Pero ngayon, nagagamit namin as starting 6. Tapos meron kaming binibuild up yung Peña. First year pa lang niya naglalaro sa team namin. Kaya medyo, as we can see, medyo baguhan pa yung bata. Sir, what about preparations naman dito sa ating dalawang Visayan teams? Medyo malalakas daw. At sabi ng iba, parang maaabutan nyo pa kaya sila? Actually, alam namin, malakas din yon. Pero bilog ang bola. Saka pati, as sooner as na-fit na yung mga bata, na-prepare na namin ng ayos, nagamay na nila yung gel nung first 6 ko, I doubt na medyo mahihirapan din sila sa amin. Sir, message naman sa lahat ng mga fans ng Lyceum Lady Pirates na umaasa na sana naman talagang maabot na rin ng Lyceum yung papasok dyan sa championship. Huwag kayong mawala ng pag-asa, mga kapanalig. Kasi ang team namin nagpe-prepare para makabawi at may bangon uli yung 3 losses namin na starting this game, medyo mag-uumpisa na ng magandang team. At the same time, may dadating pa kaming malakas na player. At yun ang inaasahan namin na hindi kami matatalo pag nandiyan na yung si She. Okay, thank you very much, Coach Benjamin Mape. Ito nga, yung isa naman sa mga sinasabi niya nagsi-step up para nga dito sa pagkaka-missing in action. Itong si Sherilyn Carillo, si Beverly Boto. Magandang hapon, Bev, at mukhang excited ka ma-TV. Hindi naman. Bev, ano bang ginagawa mo ngayon? Medyo itong si Sherilyn, hindi makakapaglaro eh. Ano bang ginagawa mo naman in her place? Siyempre, nagpa-practice ako ng mas todo ngayon, tapos pinupush ko pa yung mga ka-teammate ko as well as sa sarili ko, kailangan mag-adjust din ako. She, She tuloy, Bev pala, Bev. Bev, ano naman masasabi mo dun sa mga nanonood na sinasabi, parang pirated version ata, itong Lyceum Lady Pirates na naglalaro, parang kinukulang yung opensa, kinukulang din sa depensa. Yeah, kasi napansin ko rin po yan sa mga past na game namin, pero everyday naman kami nagte-training, so 5 days, at saka dagdag pa natin yung Saturday and Sunday. So, yung team namin, everyday nagde-develop. So, sana panoorin niya pa rin nila yung Lyceum team kasi nag-i-improve pa rin naman kami. Kaya, yun. Salamat na lang sa naniniwala sa amin. Bev, ikaw, what do you add to the team? Ano ba ang meron ng Lyceum pag nandiyan si Beverly Boto?
Para sa akin, inisip ko na lang na this will be my last game at saka nasa akin siguro yung key factor namin sa game namin, may puso kami. Itong team namin may puso at saka though ang mga starting six namin, mga bata pa at saka medyo kulang pa sa diskarte. I know na pagdating ng semis or second round Rubin, makakabawi pa rin kami. Bev, sinabi mo nga itong mga kasama mo sa team medyo bata, no? What do you tell them? Kasi medyo kumbaga senyores si Beverly Boto. Hindi ko naman sila pinapagalitan or something. Basta pinupush ko lang sila, sinasabi ko lang sa kanila na ang V-League, pagpasok sa loob ng court, lahat kami pantay-pantay, walang seniors. Pakita lang nila kung ano yung pinag-training nila or pinaghirapan nila nung summer, tsaka yung mga circuit na ginagawa namin. Siguro yun na yung maka-add para ma-push nila yung sarili nila, tsaka magkaroon sila ng magandang game this coming mga game pa namin. Bev, ang message sa lahat ng mga fans ng Lyceum Lady Pirates sa umaasang, naku po, sana makapasok man lang sa semifinals and eventually sa finals. Sa mga fans ko, at saka sa mga fans po ng mga ka-teammates ko, salamat sa mga nag-a-add po sa Friendster, at sa mga nag-leave ng mga message sa amin. Maraming salamat at nandiyan pa rin kayo at nanonood pa rin ng Shakey's V-League, lalo-lalo na yung team namin. This coming game, trust us na makakabalik kami at we will give you a good game this coming game. Thank you very much, Beverly Boto. Aasahan natin yan.